Bago pakinggan ang storya, maaring mag-subscribe, mag-comment at like muna para masundan ang storya at ito'y napakalaking tulong na din sa gumagawa. Maraming salamat. Reborn. Sa napakalaking saklaw ng bundok ng mga ninuno, sumikat ang araw sa pagitan ng mga bundok patungo sa malalalim na bangin. Sa gilid ng burol malapit sa lambak, may natitirang nyebe. Kahit na nasa umpisa na ng tag-init, hindi pa rin natutunaw ang nyebe. Ang lamig dito ay napakahaba, at paminsan-minsan ay naririnig ang dagandong ng mga hayop. Sa ibabaw ng lambak ay nakatayo ang isang kahangahangang lungsod. Ang mundo sa labas ng bundok ng mga ninuno ay nasakop na ng mga hayop, at ang mga taong naninirahan sa saklaw ng bundok ay hindi nakikipag-ugnayan sa labas ng mundo sa loob ng maraming siglo. Ang mga taong naninirahan sa lungsod ay hindi pa rin sigurado sa sitwasyon ng labas ng mundo. Naitala na noong panahon ng mundo. Naitala na noong panahon ng pinakamagandang panahon ng sangkatauhan, na may libu-libong mandirigma at espiritong demonyo ng ranggong alamat. Nagtatag ang mga tao ng maraming imperyo sa malawak na kontinente, ngunit ang mga imperyong iyon ay nawala na. Ang lungsod, dahil sa lihim na lokasyon nito, ay napangalagaan mula sa panahon ng kadiliman. Paminsan-minsan ay nakakaranas sila ng mga pag-atake mula sa malalakas na hayop ng hangin ng nyebe sa loob ng bundok ng mga ninuno. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming nakapipinsalang labanan, ang lungsod ay muling itinayo ng paulit-ulit. Ang mga magulong pader na ito ay isang hindi matitinag na monumento. Ang lungsod na ito ay tinawag na lungsod ng kaluwalhatian, at ito ay isang simbolo ng pag-asa para sa sangkatauhan. Holy Orchid Institute, klase ng mga mag-aaral na mandirigma. Higit sa 30 mag-aaral ang nakaupo at naghihintay sa kanilang guro bago niya ibahagi ang kanyang kaalaman. Ang mga mag-aaral ay isang grupo ng mga mag-aaral na mandirigma, mga mag-aaral ng Holy Orchid Institute ng lungsod ng kaluwalhatian. Narinig ko na ang bagong guro, si Shen Shu, ay isa sa mga espiritong demonyo ng ranggong pilak na 3 bituin ng pamilyang banal. Ilang mag-aaral ang nagkukwentuhan ng mahina sa isa't isa. Ang atensyon ng mga mag-aaral ay nakatuon sa guro. Siya ay matangkad, nakasuot ng isang damit na kulay lavender na nakakapit sa kanyang katawan, na nagbibigay diin sa kanyang dibdib. Siya ay may maganda at mapuputing binti, at nakasuot ng magandang pampaganda na nagpapaganda at nagpapalaki sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapalaluan at pagmamataas. Ang pamilyang banal ay isa sa 3 pangunahing pamilya ng lungsod ng kaluwalhatian. Dahil siya ay mula sa isang marangal na pamilya, at isang espiritong demonyo ng ranggong pilak na 3 bituin, natural na mayroon siyang karapatan na maging mapagmataas. Bilang isang espiritong demonyo ng ranggong pilak na 3 bituin, hindi siya karaniwang magiging guro. Pumayag lang siya dahil ang kanyang pamangkin ay nasa klase na ito. Ang mga espiritong demonyo at mandirigma ay may 5 magkakaibang ranggo, na ang mga ito ay bronze, pilak, ginto, itim na ginto, at ranggong alamat. Ang bawat ranggo ay nahahati sa 5 antas, mula 1 bituin hanggang 5 bituin. Ang isang espiritong demonyo ay mas mataas kaysa sa isang mandirigma. Tayo ay isang tunay na marangal na pag-iral. Ang isang espiritong demonyo ay maaaring bumuo ng isang kaharian ng kaluluwa sa loob ng kanilang dantian. Mayroon silang kakayahang pagsamahin ang isang nahuli na demonyo sa kanilang kaharian ng kaluluwa at pagkatapos ay makiisa sa demonyo sa labanan. Pinapayagan silang magkaroon ng walang kapantay na lakas, na mas mataas kaysa sa lakas na kaya ng mga mandirigma. Itinaas ni Shen Shu ang kanyang baba at nagsalita ng may kapalaluan, tulad ko. Ang aking demonyo ay isang Scarlet Flame Fox. Bigla, ang mukha at mga kamay ni Shen Shu ay nagkaroon ng malalaking pagbabago. Ang hugis ng kanyang mukha ay naging mas matulis, ang kanyang mga ngipin at kuko ay naging mas matalim din.
Sa wakas, isang pulang buntot ang lumabas mula sa kanyang likod. Pagkatapos makisa sa isang demonyo, makokontrol ko ang lakas nito pati na rin ang pagkakaroon ng mga kakayahan sa apoy. Sa mga demonyo, ang Scarlet Flame Fox ay isang hayop ng ranggong ginto. Ibig sabihin, ang pinakamataas na antas na maaari kong maabot ay ang espiritong demonyo ng ranggong ginto. Siyempre, pagkatapos maging isang espiritong demonyo ng ranggong ginto, maaari ko itong palitan ng mas malakas na demonyo. Nang dumating sa kanyang pagsasanay, ang pagmamataas sa mukha ni Shen Shu ay naging mas halata. Ang mga sinabi ni Shen Shu ay nagdulot ng pagkamangha sa isang grupo ng mga mag-aaral. Ang mga espiritong demonyo ng ranggong ginto ay mga pag-iral na hindi maabot ng karamihan sa kanila. Habang patuloy na nagtuturo si Shen Shu sa entablado, nakaupo si Nieli sa likod. Ang kanyang isipan ay nasa isang estado ng pagkatulala habang ang kanyang kaluluwa ay lumulutang. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-daang iminulat ni Nieli ang kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang malito sa tanawin sa harap niya. Nasaan ako? Tahimik na tanong ni Nieli sa kanyang sarili. Lubos siyang nagulat nang mapagtanto na ang kanyang mga kamay ay naging mas maliit at ang kanyang balat ay naging mas malambot. Nasa entablado si Shen Shu, at patuloy na nagsasalita. Malinaw na naaalala ni Nieli na ito ang taon na pumasok siya sa institusyon. Ang guro na nagtuturo ay isang espiritong demonyo ng ranggong pilak na 3 bituin at napakamapagmataas. Dahil sa kanya, ayaw matuto ni Nieli sa loob ng ilang panahon. Muling ipinanganak ba ako? Lubos na nagulat si Nieli. Naalala niya na napapalibutan siya at sinalakay ng emperador ng karunungan at 6 na hayop ng ranggong Diyos at namatay sa labanan. Mukhang muling ipinanganak ang kanyang kaluluwa sa panahon na siya ay 13. Tumingin si Nieli sa gilid, at nakita ang mga pamilyar na mukha, si Lu Piao at Du Zi. Ang mga kapatid na ito na nagbahagi ng buhay at kamatayan sa kanya ay buhay, maliban sa kanilang mga hitsura ay medyo bata pa. At siya, tumingin si Nieli sa kaliwa. Ilang metro ang layo sa kanya. Isang maganda at walang kamali-mali na mukha ang pumasok sa kanyang paningin. Ang pangalan niya ay Ye Ziyan. Kahit na mukhang 14 siya, mukhang payat at elegante na siya, may kulay ube na buhok na umaabot hanggang sa kanyang baywang. Siya ay may mga kilay na nakataas, at isang matalinong ningning ang nakikita sa kanyang mga mata. May malalalim na dimples na lumilitaw tuwing ngumingiti siya. Kahit na mukhang medyo bata pa siya, alam ni Nieli na kapag lumaki na siya ng kaunti, magiging napakaganda at kaakit-akit na siya. Ang pagsusuot ng puting damit na sutla ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng hindi maipaliwanag na kagandahan. Sa kanyang nakaraang buhay, may malalim na pagmamahal si Nieli sa kanya mula noong siya ay isang teenager. Hindi siya patay. Napakasaya ni Nieli na halos masamid siya. Talaga bang bumalik ako sa nakaraan? Totoo ba ito? Hindi ba ito panaginip? Tanong ni Nieli sa kanyang sarili habang mahigpit niyang kinurot ang kanyang sarili. Ang malinaw na sakit ay nagsabi sa kanya na hindi ito panaginip. Bigla siyang napaisip ng isang bagay. Ang aklat ng espiritong demonyo ng panahon. Siguro ito ang aklat ng espiritong demonyo ng panahon. Ibinaba ni Nieli ang kanyang ulo at agad na hinanap ito, ngunit hindi niya makita ang aklat ng espiritong demonyo ng panahon. Hindi makapaniwala si Nieli na ang kanyang muling pagsilang, ang misteryosong pangyayaring ito na nangyari sa kanya, ay hindi nauugnay sa misteryosong aklat ng espiritong demonyo ng panahon. Ang tagalikha ng aklat ng espiritong demonyo ng panahon ay hindi alam. Ito ay isang napaka-misteryosong aklat na lagi niyang dala. Malinaw niyang naalala, nang nakikipaglaban siya sa emperador ng karunungan at 6 na hayop ng ranggong Diyos, na ang kanyang dugo ay lubos na tumatakip sa aklat.
Siguro ito ang aklat ng espiritong demonyo ng panahon na nagbalik sa kanya noong siya ay 13 pa lang. Pagkatapos makita ang lahat ng mga pamilyar na mukha na ito, napunta si Nia Lee sa kanyang malayong alaala. Naalala niya nang ang lungsod ng kaluwalhatian ay nasa ilalim ng pag-atake ng mga hayop ng hangin ng nyebe. Ang tagapag-alaga ng lungsod ng kaluwalhatian, si Lord Yemo, na isang espiritong demonyo ng ranggong alamat, ay namatay sa labanan sa mga hayop kasama ang daan-daang libong tao. Ilang libo lang ang nakaligtas at tumakas sa disyerto, sa silangan ng saklaw ng bundok ng mga ninuno. Sa pagtakas, ang isang nakaligtas ay patuloy na namamatay sa disyerto. Isang araw, napapalibutan sila ng mga hayop sa disyerto. Nang gabing iyon, hinanap ni Nia Lee at Yezayan ang aliw sa kaluluwa ng isa't isa. Nang gabing iyon, niyakap ni Nia Lee ang Diyosa sa kanyang puso gamit ang kanyang mga bisig. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang pilak na liwanag ng buwan ay naging isang malabo na belo. Ang napakagandang katawan ni Yezayan, na may kanyang kristal na malinaw na balat na mukhang nabuo mula sa isang iskultura ng jade. Niyakap nila ang isa't isa ng may mabaliw na pagnanasa. Kung hindi dahil sa pagkawasak ng lungsod ng kaluwalhatian, at sa nakakatakot na pagtakas, hindi niya nakuha ang pabor ni Yezayan. Siya ay may napakababang talento at mula sa isang lumiliit na pamilya. Pagkatapos ng gabing iyon, nakasalubong nila ang isa pang grupo ng mga hayop at upang maprotektahan siya, namatay si Yezayan sa kamay ng isa sa mga hayop. Hindi kailanman makalimutan ni Nia Lee ang sandaling iyon. Pagkatapos niyang maranasan ang mga pag-atake na nagbabanta sa buhay, nakaligtas si Nia Lee at lumabas sa walang hanggang disyerto. Kahit na mababa ang kanyang talento, ang kanyang mga likas na kakayahan sa kaligtasan ay nagbigay daan kay Nia Lee na maglakbay sa buong banal na kontinente. Nakasalubong niya ang maraming tao na nakikipaglaban sa mga hayop. Nakasalubong din niya ang maraming misteryosong bagay, at syempre ang aklat ng espiritong demonyo ng panahon. Kung hindi dahil sa aklat, hindi sana nakabalik si Nia Lee. Ang misteryosong aklat ng espiritong demonyo ng panahon ay talagang nagbalik sa kanya sa nakaraan. Binalik siya sa isang panahon bago ang pagkawasak ng lungsod ng kaluwalhatian. Bago ang kamatayan ng kanyang mga magulang, pamilya, at mga kapatid sa labanan. Bago ang kamatayan ni Yezayan sa pagtakas. Dahil bumalik ako, binigyan ako ng langit ng isa pang pagkakataon. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ang pagkawasak ng lungsod ng kaluwalhatian. Kinagat ni Nia Lee ang kanyang ngipin. Matatag niyang ginawa ang kanyang desisyon. Malabo niyang naalala na kakapasok lang niya sa institusyon ngayong taon, na naglalagay sa kanya sa edad na 13. Gusto tumawa ni Nia Lee ng masaya. Bumalik ako, ang ganda. Emperador ng karunungan, sa susunod na magkita tayo, papatayin kita, at ipaghihiganti ko ang aking nakaraang buhay. Kung hindi dahil sa pagkawasak ng lungsod ng kaluwalhatian, sila ni Yezayan ay magmumula sa dalawang magkaibang mundo. Hindi posible na magkasama sila. Si Yezayan ay ang anak na babae ng Panginoon ng lungsod ng kaluwalhatian, bukod pa rito, ang kanyang lolo ay ang espiritong demonyo ng ranggong alamat na si Yemo. Si Nia Lee ay mula sa isang pamilya na walang kapangyarihan at lumiliit. Pareho silang nagkaroon ng malalim na damdamin para sa isa't isa sa gitna ng pagtakas. Bukod dito, ang lolo ni Yezayan ay isang espiritong demonyo ng ranggong alamat, si Lord Yemo. Nang pumasok si Yezayan sa paaralan, walang nakakaalam sa klase ng kanyang pagkakakilanlan. Nalaman lang ni Nia Lee ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan kalaunan. Sa loob ng lungsod ng kaluwalhatian ay 3 pangunahing pamilya. Ang pamilyang banal, ang pamilyang pilak, at ang pamilyang hangin ng nyebe. Kinakatawan nila ang kataas-taasang kapangyarihan ng lungsod ng kaluwalhatian, ang tuktok ng mga marangal na pamilya.
Ang Panginoon ng lungsod ay karaniwang pinipili mula sa isa sa tatlong pamilyang ito. Pagkatapos ng tatlong pangunahing pamilya ay ang 7 marangal na pamilya, at pagkatapos ay ang 12 maharlikang pamilya. Si Neely ay kabilang sa pamilyang Heavenly Marks, na nasa huling pwesto ng mga maharlikang pamilya. Kahit na mayroon silang kaunting katayuan, may malaking pagkakaiba sa katayuan kumpara sa tatlong pangunahing pamilya at sa 7 marangal na pamilya. Dahil sa pinagmula ni Neely, ang pagnanais na makasama si Yezayan ay imposible. Ngunit, may katatagan na kumislap sa mga mata ni Neely dahil muling ipinanganak siya. May problema ba dito? Kahit na ang kanyang pundasyon ay mahirap sa ngayon, gamit ang malawak na kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, ang pagpapabuti ng kanyang talento ay hindi imposible. Neely, bakit ka nakangiti? Tanong ni Lu Piao, na nagtataka kay Neely. Iniisip niya kung baliw na ba ito, dahil tumatawa siya mag-isa sa loob ng ilang sandali at nakatitig pa kay Yezayan ng may malisyosong tingin. Masaya lang ako. Masaya akong makita ka, mabuting kapatid. Sabi ni Neely habang masayang niyakap si Lu Piao.